Ng bahay natin. Ginamit ang ID mo para magawa ito. Ang password ay kaarawan ni Zuan Zuan. Sige, kunin mo na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Isipin mo si Zuan Zuan. 7 taon pa lang siya. Naisip mo na ba kung anong klaseng buhay ang haharapin natin sa hinaharap? Itay, inay. Zuan Zuan, bakit ka lumabas? Mama, gusto kong kumain ng peach na nasa lata. Mabait na bata. Zuan Zuan, parang, wala na tayong peach na nasa lata sa bahay. Si Papa at Mama, ay lalabas para bilhan ka. Okay ba? Okay. Gusto ng anak ng delata. Sumama ka sa akin bumili. Pag-isipan mo rin mabuti sa daan. Tara. Tara na. ₱74,250 Silver Sea Technology. Talagang ito ang pinakamalaking panluloko sa merkado ng securities ngayong taon. Ang layunin ng pagpapakilala ng boss ay maghanda para mag-cash out at tumakas. Ang pagbili ay parang 100 na walang balikan. Kung ikukumpara, 81,550 Qing Yuan Foods. Ang tunay na may potensyal na dark horse. Buong puhunan. Leverage. Ayos na. Mrs. Tama ka. Makakahanap tayo ng paraan para malampasan ito. Mabuti at naintindihan mo. Zuan Zuan, huwag ka nang maglaro. Halika na, kumain. Zuan Zuan, anong ginagawa mo? Zuan Zuan, bakit mo ginalaw ang computer ni Papa? Ginagamit yan ni Papa para sa negosyo. Ang bata naglalaro ng computer. Normal lang naman yan. Walang problema. Paano kung galawin niya ang mga datos ng transaksyon mo? Huwag kang mag-alala. Profesional ang sistema ng account na ito. Walang password. Hindi niya ito magawa. HMPH. Ako, isang generasyong stock god. Isang simpleng password lang ang magpapahirap sa akin. Sige na nga, Zuan Zuan. Huwag ka nang maglaro. Halika na at kumain ng delata. Ang seryoso ng paglalaro ng batang ito. Halika, anak, hayaan mong tingnan ni Papa. Anong yung bahay natin, 370,000. Binili lahat ng 81,550. Yung basurang stock na iyon. Parang may naklik pa ako. Yung tinatawag na leverage financing, na operasyon. Ano ba iyon? 20 beses na leverage. Xuanshen, alam mo ba ang ginagawa mo? Kapag bumagsak ng 5%, mawawalan ng lahat ang buong pamilya natin. Ito, ano na ang gagawin natin ngayon? Sabi ko na nga ba, i-lock mo ang computer. I-lock mo ang computer. Hindi ka talaga nakikinig. Lahat ng stock 81,550. Malapit na itong matanggal sa listahan. Basurang stock ito. Forum ng ekonomiya. Araw-araw nilang minumura. Anak. Hindi ka naglalaro ng computer. Nilalaro nyo ang buhay ng buong pamilya natin. Ano bang nagawa ko sa nakaraang buhay ko? Para mapunta sa inyo, mga pasaway na anak, mama, papa, huwag na kayong magalit. Hindi nyo ba napapansin na ang numerong ito ay napakaswerte? Tama nga. Ganito talaga ang buhay. Kung wala lang si Xuanshen, sabay na sana tayong uminom ng gamot. Mama, maniwala ka sa akin. Hindi kayo sasaktan ni Xuanshen. Asawa ko. Mag-isip ka ng paraan. Ano ang gagawin natin? Ngayon, ibebenta ko ito sa pinakamababang presyo. Kung magkano ang mabenta, iyon na iyon. Oo, kahit na malugi tayo ng kaunti, manghihiram na lang tayo sa mga kamag-anak. Makakaraos din tayo. Hindi ka papayagan ni Papa na ibenta iyan. Hindi kita papayagang ibenta. Binili yan ni Zuan Zuan. Hindi kita papayagang ibenta. Ano bang alam mo? Ang presidents na, bukas na. Ngayon ako, magpo-post para ibenta. Oo, mahal. Bilisan mo ang pag-operate. Naku, talagang ibebenta nila. Hintayin ang stocks na lumipad. Baka magpakamatay na naman siya sa harap ng lahat. Ito'y bihirang pagkakataon, na kahit ilang taon, bihira itong mangyari. Hindi ito dapat masira sa kanilang mga kamay. Kailangan mawala ang kanilang pag-asa. Tubig. Saan galing ang tubig na ito? Tay, kagabi, sinabi ng maliit na diwata, ang tubig ay simbolo ng kayamanan.
Magdagdag ng tubig para yumaman. Tapos na. Wala na, tapos na ang lahat. Kasalanan. Kumpanya. May computer pa sa kumpanya. Pumunta ka na sa kumpanya at gamitin ito. Pumunta sa kumpanya. Para makita ng lahat sa kumpanya kung paano ko naubos ang pera ng mga kliyente. Lee Ji. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang kahihiyan. Magkano ba ang halaga ng kahihiyan? Talaga bang balak mong panoorin na lang? Kami ni Zuan na magpalimos. Oo. Tama ang sinasabi mo. Kung ikukumpara sa pamilya, ano nga ba ang kahihiyan? Pupunta na ako ngayon. Hintayin mo ako. Itay. Pupunta siguro. Anong ginagawa mo rito? Umuwi ka na agad, guro. Pumunta sa New City Securities Company. Bilisan mo, pakiusap. Tatay, hintayin mo ako. Sasama si Xuanshan sa'yo. Sa wakas, bumalik na si Kuya Lee sa trabaho. Bawal ang mga bata pumasok. Bawal pumasok. Oy! Akala ko kung sino. Hindi ba ito ang kumpanya natin, na may legendary na trader, si Kuya Lee? Kakatalo lang ng 5 milyon ng kliyente, pero may lakas pa ng loob pumunta sa kumpanya. Ang tapang niya talaga. Nakakabilib. Tumahimik ka. Naniniwala ka ba? Aakyat ako sa rooftop. Ikaw ang unang magiging panangga ko. Sino ang tinatakot mo? Binabalaan kita, Lee Ji. Ngayon ay panahon ng batas. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Bumabagsak pa rin. Qingyuan pagkain. Lee Ji. Ikaw talaga ay isang talento. Hindi. Henyo. Kakagamit lang ng high teknolohiya para lokohin ang pondo ng kliyente. Ngayon, gamit ang natitirang pera, nagsugal ako sa isang halos madilis na basura na stock. Makinig ka sa akin, kapatid. Ang ganitong klaseng stock, kailangan mong hawakan ng mabuti. Talagang parang inapakan ng baboy ang utak mo, wala kang modo. Hindi ba itinuro sa inyo ng guro nyo, na bawal magsalita ng masama? Ang cute mo, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin. Ang malaking cute bagay sa maliit na cute, PWE. Hoy, bata, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Tingnan mo, hindi ba kita papaluan ng 3 beses? Zhao Qiang, subukan mong galawin ulit ang anak ko. Lee Ji, nababaliw ka na ba? Buong pamilya niyo ay mga baliw. Siya ang unang gumalaw sa akin. Lee Ji, huwag mong isipin na dahil isa kang veterano sa kumpanya, sa loob ng kumpanya. Wala nang makakagalaw sa'yo. Kahit magkamali ako, hindi ikaw ang mag-aayos sa akin. Ako. Hindi siya karapat-dapat. Paano ako, karapat-dapat ba? Lee Ji, malubha mong nilabag ang mga patakaran ng kumpanya. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa kumpanya at mga kliyente. Ngayon, ako, tatay, tingnan mo, parang rocket ang linya na ito. Lumipad ito na parang rocket. Ito. Hindi ito posible. Tatay, tingnan mo, ang linya mo, lumipad na parang rocket. Basurang stock na ito. Grabe, nag-limit up. Hindi. Hindi ba ako nagkamali ng tingin? Ito. Sa account, nadagdagan ng 3 milyon. Ang galing talaga ni Kuya Lee. Sobrang astig. Imposible ito. Lee Ji. Ano ba talaga ang ginawa mo? Anong ilegal na paraan ang ginamit mo? Ang stock na halos maalis na sa merkado.
Paano ito naging posible na tumaas ng ganito? Mr. Tang, kailangan siyang parusahan ng mabigat. Tama na. Zhao Qiang, imbes na mainggit dito. Mas mabuting isipin, bakit si Li Ji lang ang nakakuha ng pagkakataong ito? Li Ji, kahit na mapanganib ang proseso, ang paglabag sa risk control ay totoo, pero napatunayan na tama ka. Ang bagay na ito ay hindi na pag-uusapan pa. Ang kumpanya ay magbibigay ng pagkilala kay Li Ji sa matagumpay niyang pamamahala sa pagkakataong ito. Hindi, Tang. At sa inyong lahat. Mula simula hanggang dulo, hindi ito dahil sa akin. Ito'y gawa ng anak ko. Siya ang nagpatakbo. Ito. Anak mo. Siya. Hindi ba siya 7 taong gulang lang? Oo. Anak ko nga siya. Tungkol sa stock na ito, hindi ako nakialam kahit kailan. Oo, ako nga. Huwag kayong magmadali. Magandang palabas, kakasimula pa lang. Kuya Lee, talagang anak mo siya. Siya, 7 pa lang ang edad niya. Ang galing niya, para siyang muling isinilang na Diyos ng stocks. Sobrang nakakabilib. Kuya Lee, kapag naging milyonaryo ka na, huwag mo kaming kalimutan ha. O sige, ikwento mo sa amin. Paano mo? Makakalimutan kami. Oo nga, huwag mo kaming kalimutan ha. Imposible, isang cute. Isang matanda. Sobrang swerte. Li Ji, maghintay kayo ng tatay mo. Anak. Mahal, kumusta? Nakuha mo na ba ang pera? Sapat ba para punan ng butas? Mahal ko, huwag mong isipin na ibenta. Buti na lang at pinigilan tayo ng anak natin. Ngayon, kumikita na tayo ng malaki. Li Ji, nababaliw ka ba? Iyan ang ating pera mula sa pagbebenta ng bahay. Paano mo inaasahan na mabuhay ang ating pamilya? Ikaw. Hindi ba asawa? Pakinggan mo ako. Tumaas ang mga stock natin. At sobrang taas pa talaga. Hindi lang tayo hindi nalugi. Kumita pa tayo ng malaking halaga. Ako, talagang malas ako. Parang minana ko ang malas ng 8 henerasyon. Sandali lang. Anong sinabi mo kanina? Tumaas ang stock. Hindi ba sinabi mo na iyon ay isang basura na aalis sa merkado? Buti na lang at nandyan si Zuan Zuan. Ngayon ang buong kumpanya. Lahat ay pumupuri kay Zuan Zuan na isang batang henyo sa stocks. Mahal, hindi mo aakalain. Kumita tayo ng ganitong halaga. 300,000. Hindi, mali. Hindi ba? 3 milyon. Higit pa sa 3 milyon. Ang 81,550 ni Zuan Zuan noon. Dagdag pa ang leverage. Kumita tayo ng 30 milyon. Mahal. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Lahat ng tao sa kumpanya, nakita ito, 3 milyon. 3 milyon. Pinakinggan tayo ng Diyos. Mahal. Babalik ka na ba sa pamilya ni Lauli? Makakapagmalaki na rin tayo, syempre naman. Si Zuan Zuan nga, ang ating maliit na swerte. Mama, alam mo ba? Sa lahat ng ginawa ko, tinatawag na nila akong maliit na stock market genius. Mrs., mukhang yumaman na tayo ngayon. Ipapasyal kita sa pinakamagandang lugar, at kakain tayo ng pinakamasarap na pagkain. Hindi kaya, yung cute na yun. Talaga bang may kakaibang kapangyarihan? Isang cute na bata. Isang matandang tao. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Makikita natin ang resulta. Kuya Lee, pinapatawag ka ni Boss Tang para sa meeting. Paparating na. Uy, asawa, mauna na akong pumunta sa meeting. Pag-usapan natin sa bahay. Palem, mama, bye-bye. Sige na, sige na. Zuan Zuan, si Papa ay nasa meeting. Pumunta ka sa workstation ni Papa. Maglaro muna tayo. Papa, gusto ko munang pumunta sa banyo. Nandyan ang banyo. Ah, sige, sige, pumunta ka na. Tiyo, nagkamali tayo sa pagkakataong ito.
Hindi lang walang tatlong trabaho si Liji. Trabaho. Sa halip, kumita siya ng 30 milyon mula sa basurang stock na iyon. Yung kay General Manager Wang ng Guangqi, na inayos na bagay, kami. 3 milyon. Ngayon, mayroon si Tang Yunlo na cute na bata, na nagpoprotekta sa kanya, pero ang kumpanya ay hindi naman. Pagmamayari ni Tang Yunlo lang. Naiintindihan ko na, Uncle, sige. Pero nakuha niya ito, 3 milyon ang kita, si Tang Yunlo. Malamang mas mataas siya kaysa sa iyo, sa oras na iyon. Hindi lang ito kay Liji. Kung kaya nilang bumili, kaya rin nating bumili. Bumili ka muna ng kaunti. Kung makukuha natin si Liji, maaari tayong makipag-ugnayan kay Wang Ning, at makasandal sa malaking kumpanya ng Guangqi. Sa oras na iyon, ang kaunting benta ay wala ng halaga. Tiyo, naiintindihan ko, ang galing. Sa tindahan, Ginoong Zhao. Ang inutos nyo, naiintindihan ko na. Sige, gawin mo na, sige. Gusto nyong sumabay sa akin, ang stock market god, mga tira-tira ni Gaujin. Maiintindihan nyo ba? Malalaman nyo rin mamaya, kung ayaw kong ipatikim sa inyo, at kinain nyo, isa lang ang patutunguhan nyo. Pagkatapos ng ganitong, matinding pagtaas, panahon na para magbenta ng lahat. Si Uncle ay tumatanda na, at mas naging maingat. Bumili ng kaunti lang. Nakakatawa. Si Liji, napaka-cute niya. 10 beses ang idinagdag na gastos. Kung maglalabas ako ng 50 milyon, hindi ba't kikita ako ng 5 bilyon? Una, ilabas ang pera ng mga kliyente. Pagkatapos, kapag kumita na ako, ibabalik ko sa kanila. Sige. Ibenta lahat. 3 milyon nakuha. Ayos. Nakuha na lahat. 5 milyon pondo. Nasa account na. Susunod. Zephang Pharma. At Angsang Holdings. Isang, malapit nang i-anunsyo, ang paglabas ng bagong gamot. Isang, malapit nang matapos, ang malaking pagsasanib. Bilhin lahat ng stocks, may leverage pa. May nagbebenta pa ng cute, sa ganitong oras pa talaga nagbebenta ng marami. Talagang tao nga naman, hindi talaga kikita ng higit sa alam niya. Ibenta mo na. Kung gaano karami ang ibenta mo, bibilhin ko lahat, all in, full send. Gamitin ang pinakamalaking leverage, pagbukas ng merkado bukas, 5 bilyong pondo. Makukuha. Tapos na. 2 stock, hintayin na lang kumita. Nanay, tatay, maghintay lang kayo at yayaman kayo. Tapos na. Ang 81,550 na ito, naghihintay lang kumita. Ang dami namang mayayaman. Bakit hindi pwede na magkaroon ng isa pang tulad ko? Kuya Lee, para itong kumpanya natin, ay, hindi, isang alamat na kaso sa buong industriya. Tama ka, Kuya Lee. Sa susunod, turuan mo naman kami. Ikaw na talaga ngayon, ang gabay ng departamento ng sales. Pero para sa akin, si Xuan siya ng tunay na hari ng stock. Tama ba, Lee Kuya? Tama ang sinabi mo. Kung ano ang meron ako ngayon, utang ko lahat sa mabait kong anak. Si Xuanshan, ito. Anong nangyari? Nasaan ang malaking 81,550 natin? Nasaan ang 30 milyon natin? Ibinenta na. Ibinenta na. Oo nga.
Xuanshen, bakit ka na naman bumili ng dalawang walang kwentang stock at inilagay mo pa lahat, naglagay pa ng daang beses na leverage? Tama. Tapos na. Kakakuha ko lang ng pera, hindi pa man lang umiinit sa kamay, naubos na naman. Kakausap ko lang kay nanay. Ano nangyari kay Kuya Lee? Ikaw pala ang nagbebenta nito dati. Bakit, hindi ba pwedeng pag-usapan ito? Talagang ang bata na to, parang sinasamba nyo na. Akala nyo kung sino siya. Siya ba ang reinternasyon ni Gaujin, ang Diyos ng stocks? Gumalaw, gumalaw. Hindi ba bumagsak na? Congratulations, Kuya Lee, binabati kita, Kuya Lee. Nakabili ka na naman ng dalawang walang kwentang stock. TSK, 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 ano ba itong sinasabi ko? Bilis, lahat kayo, lahat ng may pera sa kamay, bilhin nyo lahat ang Zifang Pharma, at Ansheng Holdings, bumili ng marami hanggat kaya, bilis. Tumaas na, mas mataas pa kaysa 81,550. Muling nag-limit up. Ayaw magbenta ng dalawang nagbebenta, nasuspend na ang trading. Mr. Tang, lahat tayo ay nabigo sa transaksyon. Paano ito nangyari? Paano ito posible? Lee Ji, binili mo ba ang dalawang stock na ito? Oo, binili ko. At saka, binili ko ng 33,700,000. Naglagay pa ng 100 beses na leverage. Anak mo na naman. Sinabi ko na sa inyo. Hindi nyo naiintindihan. Itinuro sa akin ito ng tatay ko. Tatay, nauuhaw ako. Kuya Lee. Umupo ka, kukuha ako ng tubig. Umupo, umupo, umupo. Lee Ji, magkano ang kinita mo ngayon? 20 bilyon. Si Lee Ji ay lumabag sa mga patakaran ng kumpanya. Kahit gaano pa kalaki ang kita, dapat pa rin siyang parusahan ng mabigat. Zhao Sheng, si Lee Ji ay tao namin sa grupo. Hindi mo siya sakop. Bukod pa rito, itong batang stock market genius, katatapos lang tulungan ng tatay niyang si Lee Ji, kumita ng 20 bilyon, kahit ang chairman dumating. Kailangan pa rin maging magalang. Ano? 3 bilyon, 2 bilyon. Yung matabang yun, may oras ka. Para manggulo sa tatay ko. Mas mabuti pang mag-alala ka. Sa sarili mo at sa pamangkin mo, 81,550 di ba? Ikaw. Tito. May problema ang Qingyuan Foods. Sa press conference ng Qingyuan Foods, nahimatay ang bagong chairman, dinala sa ospital. Ayos lang yan. Wala naman tayong masyadong binili, may pakialam. Ako, bumili ako ng 50 milyon. Ano? Nanghiram ka ng 50 milyon mula sa kliyente. Tito, anong nangyari sa'yo? Gamot, gamot, kailangan. Anong kailangan ng tito ko? Bulsa. Ang gamot na ito. Isa-isa. Isa. Ito ay bahagi lamang ng plano ng bagong chairman ng Qingyuan Group. Ngunit pagkatapos nito, ang dalawang stock na ito, pwede na rin tayong magbenta ng lahat, anak. Gumastos ka na naman ng 15 bilyon para bumili ng iba, Itay. Simula ngayon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng Guangqi Technology. Pinakamalaki. Guangqi. Ibig mong sabihin, Jiangcheng natin, ang pinakamalaking grupo ng teknolohiya, Guangqi Enterprise Group. Oo, tama, ito nga, Tay. Hindi mo na kailangang magtrabaho para sa iba, tayo na ang magiging boss. Anak, hindi ko alam, Itay,
Kung paano kita pasasalamatan, Itay. Ito ang dati kong kumpanya. Pero ngayon, atin na ito. Pangako ko sa'yo, malapit ko nang tuparin. Salamat sa'yo, binigyan ako ng isang buong pamilya. Masama ang balita, Mr. Joe, may isang tao sa stock market na biglaang binili ang 55% ng mga shares ng Guangqi. Ano? 55%? Anong klaseng tao ang nasa likod nito? Si Chen Feng, ang santo ng stock market, ang kumilos. Hindi siya. Isang maliit na mamumuhunan, simula ngayong umaga, patuloy na nililinis ang stock market. Ilang oras? Mula 370,000 hanggang 20 bilyon, ang galaw na ito. Parang ang aking guro ay muling nabuhay. Mr. Joe, ang Guangqi ay pagmamay-ari ni Mr. Gao Jin, ikaw ay pansamantalang tagapamahala lamang. Ang layunin ay makahanap ng isang tao na may kakayahan tulad ng isang stock god. Ang salita ko ay may bisa. Siguraduhin na maimbitahan ang pangunahing shareholder na pumunta sa kumpanya. Agad akong magbibigay ng abiso sa iba pang mga direktor ng kumpanya para magpatawag ng pulong ng mga shareholder. Mr. Joe, handa akong pumatawan sa Guangqi para sa atin. Hindi. Hindi mo kaya. Ikaw ay isang vice-presidente lamang. Si Uncle Chin ang kailangang pumunta. Siya ang may pinakamahabang karanasan sa pamamahala ng kumpanya. Kung gayon, gagamitin ko ang kotse ninyo. Hindi. Dalhin mo ang pinakamagaling na team ng kumpanya. Isama mo lahat ng mga bodyguard. Tandaan, kailangang magpakita ng respeto. Sige. Mr. Joe, ako ang personal mong hinirang bilang vice-presidente. Gusto ko ring maglingkod para sa kumpanya. Ano sa tingin mo? Kaya kong gawin ang trabaho ng pagtanggap. Sige. Ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Ibibigay ko sa iyo ang trabaho ng pagtanggap. Salamat sa tiwala mo, Mr. Joe. Salamat sa paghubog mo, Mr. Joe. Tandaan, ang bagay na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng kumpanya. Ang kabilang panig, sa kasalukuyan, sila ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Hinding-hindi dapat balewalain. Dapat panatilihin ang lubos na paggalang. Huwag kayong mag-alala, maghahanda ako ng kalahating oras ng mas maaga para salubungin ang mga mahalagang bisita. Sige. Uncle Chin, ikaw na ang baalang sumalubong sa mga bisita. May kailangan pa akong gawin na ipapaliwanag kay Xiao Wang. Sige. Wala kayong appointment. Hindi kayo pwedeng pumasok. Ginoo, Ginoo. Sino po si Ginoong Li Ji? Trabaho. Siya po. Kayo po ba ay nandito para manggulo? Siya po si Li Ji. Trabaho. Ginoong Li Ji. Pakiusap. Payagan niyo akong magpakilala ka sa sarili mo. Ako si Chin Lang, General Manager ng Guangqi Technology Group. General Manager. Kamakailan lang, narinig ko na may isang ginoong nagngangalang Li Ji na nagtagumpay ng husto sa stock market. Binili pa niya ang 55% ng aking shares sa Guangqi. Ikaw ang General Manager ng Guangqi Technology. Chin Lang. Baka nagkamali ka lang. Paano magiging siya? Ang sinasabi mo. Sino ka ba? Nang ahas kang questionin ang Guangqi. Kilala ko ang inyong pangalawang panguluwang. Anong ginagawa nyo? Lalaki. Tiyo. Gising ka na. Lalaki, bitawan mo ako. Hindi. Ginoong Chin. Hindi ako. Ang lahat ng ito ay ginawa ng anak ko, gamit ang account ko. Sinasabi mo ba na ang batang ito? Hindi. Ang batang henyo sa stocks na ito, sa maikling panahon, nakapagpalago ng 3 milyon tungo sa 20 bilyon. Kahit dumating pa ang tunay na hari ng stock, ganito lang din ang kaya niya. Lao Chin, hindi mo inakala, di ba? Ako si Gao Jin. Ginoong Li Ji. Pakiusap, hayaan niyo akong kumatawan sa Guangqi. Naimbitahan kayo at ang batang stock market genius na ito, na pumunta sa Guangqi Group, para dumalo sa pulong ng mga shareholder. Malugod na tinatanggap ang pangunahing shareholder.
President Tang. Tingnan niyo ito. Huwag niyo na akong tawaging President Tang. Hindi mo na kailangang magpaalam. Baka sa susunod na pagkikita natin, tatawagin pa kita na President Lee. Hello, asawa ko. Ate, gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Ginoong Lee, ang chairman at mga direktor, ay naghihintay sa inyo. Oy! Sino kaya ang may malaking eksena? Ah, ang aking guro pala. Bakit? Nabayaran mo na ba ang 5 milyon na utang sa customer? Tumabi ka, hindi kita hinahanap ngayon. HMM, bakit? Natanggal ka sa Star Securities. Pagkatapos noon, nagpunta ka dito sa Guangqi para mag-apply. Mukhang gutom ka na talaga. Kasama ang buong pamilya mo. Parang pumunta kayo dito sa Guangqi para magpalimos. HMPH. Pero huwag kang mag-alala. Sa huli, dati naman tayong magkatrabaho. Ako bilang isang apprentice. Siguradong bibigyan kita ng pagkakataong kumita. Sa tingin ko, bagay sa'yo ang maging security guard. Sakto lang. Si Mrs. naman. Sakto lang din sa kumpanya namin. Kulang kami ng tagalinis ng banyo. Sa tingin ko, ikaw ang tamang tao. Itong si Tito. Ang lakas ng tawa mo. Dahil ba? Alam mong cute ka. At malapit ka nang mapaalis. Kaya nag-insayo ka na. Kung paano umalis ng nakangiti. Sinong tinatawag mong cute? Hinahanap mo ba si San? Ikaw ang dapat umalis. Walang utang na loob, pinagkanulo ang konsensya, ang lakas ng loob ng Guangqi na gamitin ka pa rin. Tumahimik ka. Ang tinitingnan ni Boss Joe ay ang kakayahan ko. Ako ngayon ang vice-presidente ng Guangqi. Kahit magbigay ng sapatos, hindi kayo karapat-dapat. Sino ang nagsabi sa'yo na papasukin mo sila? Sino ang nagbigay ng pahintulot? Vice-Presidente Wang, narito sila para dumalo. Sa pulong ng mga shareholder, sinabi na ni Presidente Chin. Pulong ng mga shareholder. Li Ji, sino ka ba? May karapatan ka bang dumalo sa pulong ng mga shareholder? Umalis na kayong lahat sa pamilya nyo. Huwag nyo akong istorbohin sa pag-entertain ng mga mahalagang bisita. Miss, naglakas loob kang saktan ako. Mga security, kunin niyo siya. Wang Ming, bitawan mo ako. Kayong lahat, palayasin niyo ang pamilya nila. Palayasin niyo sila. Tigil. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob, nagalawin ang pinakamalaking shareholder ng Guangqi. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob, nagalawin ang pinakamalaking shareholder ng Guangqi. Ang pinakamalaking shareholder, Chin lang, malabo na ba ang paningin mo? Vice President Wang, ginagamit mo ngayon ang impluensya ni Chairman Zhou, para maglakas loob kang magsalita ng ganito sa akin. At sino ang nagsabi sa'yo? Na si Mr. Li Ji ang tinutukoy. Ang batang si Liang Xuan, siya ang bagong itinalagang. Walang dad ang pangunahing shareholder ng Guangqi Group, ang batang ito ba? Security. Ngayon, hindi nyo pwedeng hayaan ang pamilyang ito. Paalisin ko kayo lahat dito. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang kumilos. Hindi mo dapat ginagawa ito. Chin lang, ako ang vice-presidente, na personal na hinirang ng chairman. Nang ahas kang galawin ako. Malugod na tinatanggap si Liang Xuan, ang pangunahing shareholder, at si Ginoong Li Ji. Kasama ang kanyang asawa. Ang pulong ng mga shareholder ay nasa tuktok na palapag. Sumama ka sa akin. Hindi inaasahan ni Zhou Hao na siya nga talaga.
Alam ng lahat. Ang aking guro ay si Gao Jin, ang Diyos ng stock market. Kahit na nagkaroon siya ng problema, ngunit ako, ay pansamantalang namamahala sa Guangqi para sa kanya, naghihintay lang ng isang taong may kakayahan para pamahalaan ang iniwang negosyo. Mr. Joe, pilit nilang pinapasok, hindi ko sila mapigilan. Anong nangyayari? Si Li Ji ay nagkamali sa pamamahala. May utang siyang 5 milyon sa mga kliyente. Hanggang ngayon hindi pa rin nababayaran. Kaya paano naman niya magagawa? Ikaw nga naging vice-presidente ng kumpanya. Bakit kami hindi? Pwedeng maging major shareholder. 15 bilyon lang naman. Madali lang makuha ng pamilya namin yan. Ang laki ng yabang mo. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ito ang dakilang si Gao Jin. Ang nag-iisang alagad na buhay. Si Joe Hao, si Chairman Joe. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Isama niyo ang inyong mga asawa at anak. Umalis ka na dito. Hindi ka namin tinatanggap dito. Wang Ming, tinanggap ka ng tatay ko bilang estudyante. Ibinigay niya ang lahat ng kaalaman niya. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na traidorin siya. Nilapastangan mo ang iyong guro. Wala kang utang na loob. Ngayon gusto mo pa kaming paalisin. Karapat dapat ka ba? Ikaw na bata. Kapag ang mga matatanda ang nagsasalita, wala kang karapatang makialam. Pero ang simpleng Guangqi. Hindi na kailangang kumilos ang tatay ko. Ako, si Liang Xuan, si Gao Jin. Ay sapat na. Ako si Liang Xuan, sapat na. Hindi ko ba narinig ng mali? Isang 7 taong gulang na bata. Talagang naglakas loob na sabihin na siya ang pangunahing shareholder ng Guangqi. Bata, nakatapos ka na ba ng elementarya? Akala mo ba ito ay laro ng bahay-bahayan? Kung ganito nga talaga ang sitwasyon, talagang isang henyo siya. Li Ji. Pati asawa at anak mo. Ginawa mong panangga. Bakit? Wala ka bang kakayahan? Baka nagkamali si Mr. Joe. Narinig kong kahit stockbroker. Hindi magawa ng maayos. Tama nga naman. Gaya niya, walang kwenta. Paano siya magiging malaking stockholder? Narinig mo ba? Walang may gusto sa inyo. Si Mr. Joe at ang grupo niya, ay. Hindi na kailangang magpaliwanag, alam ko. Ginoong Joe, hawak natin ngayon ang pinakamalaking bahagi ng shares. Wala kang karapatan. Napaalisin kami sa board of directors. Ginoong Lee, lubos akong naniniwala sa'yo. Pero itong 7 taong gulang na stock market genius. Hindi ba medyo? Tama nga. Hindi ba kayo nakakaintindi ng tao? Ang 7 taong gulang na stock market genius. Sino ang niloloko nyo? Umalis na kayo agad. Tama ang sinabi ni Mr. Joe. Itong batang si Liang Xuan ay talagang pinakamalaking shareholder ng Guangqi. Kasama ka. Walang sino man ang may karapatang paalisin sila. Ito ang mga talaan ng account sa securities. Patunay ng paglilipat ng pondo. At patunay ng pagrehistro ng mga shares na inisyo ng kumpanya ng pag-aayos. Lahat ng ito ay nakasulat sa papel. Sa maikling panahon, nagawa niyang gawing 20 bilyon, ang 370 milyon. Maraming beses na nag-cash out sa mataas na presyo. Eksaktong nakatakas sa peak. Ganito ka-legendary na operasyon. Baka kahit si God of Stocks Gao Jin ay mahirapan. Wala namang espesyal dito. Chin lang. Nalilito ka na ba? Isang hamak na binata lang yan. Tinawag mo pa siyang Diyos ng stocks, si Gao Jin. Sa tingin mo ba ang Diyos ng stocks ay parang panindang binibenta sa palengke?
Ikaw. Chin lang. Hindi mo talaga maiba ang malaking hari sa maliit na hari. Paano mo nagawang kampihan ng ibang tao? Para gumawa ng peking ebidensya. Totoo ba talaga ang mga dokumentong ito? Pwede mo itong suriin ng sarili mo. Mr. Joe, sinabi niyo dati, siya ang namamahala sa kumpanya para kay Gaojin, ang hari ng mga stock. Naghahanap ng isang taong may kakayahan. Ang kakayahan ng batang hari ng stock na ito, Ginoong Joe. Si Chin lang ay malinaw na nabili na nila. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanyang mga salita. Ginoong Li Ji, ang mga dokumentong ito, talagang totoo ito. Pero ano ang ebidensya mo? Na makakapagpatunay na ang lahat ng ito ay personal na pinamamahalaan ng anak mo, HMPH, patunayan. Gusto mo ba talagang ipakita sa akin? Sa harap ng lahat ng tao dito. Na tuluyang babagsak ang presyo ng stock ng Guangqi. Para maniwala kayo. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Sinasabi ko pa nga na bibilhin ko ang Wall Street. Bata ka pa. Nakikilala mo na ba lahat ng letra? Ay, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Paano kung kaya niya talaga? Huwag kayong magulo. Naniniwala ako sa inyo, Ginoo Joe. Kilala ko si Li Ji. Isa siyang inutil na tao, hindi kayang manganak ng ganitong katalinong anak. Araw-araw mong binabanggit ang tatay niya. Bakit? Wala ka bang tatay? Ikaw. Paano ka makipag-usap kay Mr. Wang, Li Ji? Ganito ka ba, magpalaki ng anak? Huwag ka munang magsalita. Mr. Joe, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Napakasimple lang nito, hindi mo pa magawa ng maayos. Mas mababa pa kayo sa isang bata. May lakas pa kayong loob na sabihing tatay ko. Oo nga, kayo. Isang grupo ng matatanda, mas mababa pa kayo sa anak ko. Sobrang nakakadismaya. Ano bang ikinadidismaya mo? HM, isang malaking kalokohan ito. Ang pamamalakad ng kumpanya, hindi mo karapatan na manghimasok dito. Walang galang. Ang ginagawa mo ay isang matinding sampal kay Chairman Joe, Kiyo Joe. Kung gusto mo na maibalik ang kumpanya sa tamang landas, ang unang hakbang ay linisin ang mga tao sa loob. Ginoong Joe, pakinggan mo sila. Anong klaseng salita ito? Ang mga ito ay mga shareholder ng kumpanya. Paano ba pumunta rito? Sila ang mga veterano ng kumpanya. Mas nauna pa silang dumating kaysa sa akin. Ang mga shareholder ay isa-isang walang ambisyon. Tinakamkamang kita ng kumpanya. Sino sa inyo ang may lakas ng loob, na sabihin kaya ninyong pumasa sa investigasyon? At si Wang Ming. Talagang walang utang na loob. Niloko ang tatay ko. Ang ganitong tao, paano mo nagawang panatilihin sa tabi mo? Si Lao Chin lang talaga. Si Uncle Chin ay mabuting tao. Halos nasabi ko ang sikreto. Mang Chin. Si Boss Gao lang ang tumatawag sa akin ng ganito. Hindi kaya. Sa lahat ng pagkakataon, si Gao Jin lang ang tumatawag sa kanya ng Mang Chin. Ako, tinatawag ko siyang Tito Chin. Hindi kaya. Siya. Imposible. Umalis na si Gao Jin. At ang batang ito ay 7 taong gulang pa lang. Ahaw. Bilang huling alagad ko. Talagang binaygo mo ako. Kahit pahawak nyo talaga ang mga stock. Pero, ang inyong mga shares, kailangang ibalik sa kumpanya. Ibalik. Mali yata ang sinabi mo. Ito ay shares ng akin, at ng anak ko. Bakit kailangang ibalik ang anak mo? Kung hindi dahil sa inyo, sa mga ginawa ninyong kahindik-hindak na bagay, ang mga shares ng Guangqi, paano mapupunta sa inyo? Tama. Kahit ano pang paraan ang ginamit ninyo, ibalik na agad ang mga shares ngayon. Ibalik mo sa amin ang mga shares. Oo, kailangan ibalik, kahit kalahati lang ayos na. Kanino ka ba talaga panig? Chairman, may problema. Kaninang-kanina lang, may malaking benta sa stock market. Bumagsak ang presyo ng stock ng Guangqi. Bagsak na. Ano? Tingnan mo. Ang ginawa ng anak mo. Sinisira mo ang Guangqi, sinisira mo ang stock expert, pati si Boss Joe, ang lahat ng pagsisikap mo. Tapos na. Konti na nga lang ang pera natin. Ngayon lalo pang. Kayo ang may kasalanan nito. Bumagsak. Magaling na paraan. Pero sa harap ko gagawin yan.
Parang nagmamalaki sa harap ng eksperto. Masaya ka na ba? Kontento ka na ba? Sabi ko na nga ba dati, bakit palaging bumababa ang stock market? Ngayon, tuluyan ng bumagsak. Kasalanan nyo lahat. Bumili kayo ng marami, ginulo nyo ang merkado, nagdulot ng takot sa mga mamumuhunan. Oo, kayo nga. Alam nyo ba, ang ginagawa nyo ay magdudulot ng maraming mamumuhunan na mawawalan ng lahat, masira ang pamilya. Lee G. Ikaw rin ay galing sa industriya ng pananalapi. Alam mo kung gaano kalaki ang pinsala, alam mo yan. Kung sakaling magsara ang Guangqi, ito ay magdudulot ng libu-libong tao na mawalan ng trabaho. Ito, ikaw at ang iyong anak. Kaya mo bang panindigan? Tumahimik kayong lahat. Naniniwala ako kay Ginoong Ling. Pero ngayon, ang problemang ito, kailangan nating lutasin. Sa puntong ito, para mailigtas ang Guangqi, ang magagawa lang natin ay pagsamahin ang lahat ng mga shares. Kilala ko ang isang eksperto sa stock market, isa pang henyo sa stocks, na si Chen Feng. Mr. Joe, kung maimbitahan ninyo ang henyo sa stocks, ako, handa akong isugal ang lahat ng mayroon ako. Kung si Chen Feng talaga ito, kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Handa rin ako. Kasama ako. Pero kung ipagkakatiwala kay Stock Saint, sigurado bang mababago ang sitwasyon? At saka, mukhang si Ginoong Go at si Ginoong Joe, ang iyong guro ay mortal na magkaaway. Hindi ba ikaw talaga, gusto mo bang mapabuti ang kumpanya? Ako. Ginoong Lee, kayo na lang ang kulang. Kung ang inyong anak ay handang ilabas ang mga shares, tinitiyak ko na ibabalik ko ito ayon sa proporsyon. Kung hindi pa rin kayo nagtitiwala, ngayon din ay maaari akong magbigay ng 5 milyong deposito. 5 milyon para sa 15 bilyon. Itong mga butil ng abako, tumama na sa mukha ko. Mahal. Talaga bang ganun ka seryoso? Kailangan ba? Kung hindi, pwede naman tayo. Mahal. Talaga bang ganun ka seryoso? Baka tayo rin. Tama ang sinasabi nila, kung talagang bumagsak ito, maraming inosenteng tao ang madadamay, mga walang kasalanan. Ano ang dapat nating gawin? Anak, ano sa tingin mo, dapat ba nating tanggapin? Tay, may tumatawag sa'yo. Anong oras na ba? Hindi ito oras para sumagot ng tawag, pero tay, sa tingin ko ang tawag na ito, dapat mong sagutin. Direktor Tang. Ate Tang, may kailangan po ba kayo, Lee G? Sinuri ko ang mga datos ng transaksyon, ng Guangqi, at ang monitoring ng opinyon ng publiko. Ang orihinal na trend ng Guangqi, bahagyang pagtaas, ngunit kalahating oras lang ang nakalipas, biglang lumitaw, maraming anonymous na account, sa iba't ibang forum, nagpapakalat ng mga nakakatakot na chismis. Una, ay ang pagpapalabas ng kwento ng kudeta sa loob ng Guangqi. Sinasabi nilang masama ang intensyon mo sa pagkuha. Pangalawa ay ang pakikipag-ugnayan sa Qingyuan Foods. Masamang pakikipag-ugnayan. Nagpapahiwatig na ang Guangqi ay magka-crash at aalis sa merkado. Kaya nagdulot ito ng panic selling sa merkado. Sino ang may gawa nito? Kapag nalaman ko kung sino, hindi ko siya mapapatawad. Hindi kaya. Isa sa mga tao natin ang may gawa nito. Kinausap ko ang teknikal na departamento para magsagawa ng investigasyon sa lahat ng IP at mga konektadong account, kasama na ang mga bakas ng operasyon. Sa huli, lahat ng ito ay nagtuturo sa Wang Ming, pangalawang puno ng Guangqi Technology Group. Tungkol dito, nai-report na namin ito sa pulisya. Hindi. Sinisiraan niya ako. Siguradong sinisiraan niya ako. Hindi kaya peke ang balitang ito. Posible nga. Si Mr. Wang, hindi ba may alitan siya sa dati niyang kumpanya? Naalala ko noon. Ang direktor niya ay Tang din pala. Nag-report na sila sa pulis. Kung nag-report na, paano magiging peke yun? Kaya, narinig niyo bang mabuti? Hindi kami mag-ama ang may gustong suruan si Guangqi. Si Wang Ming ang may gawa nito. Wang Ming. Hindi mo lang niloko ang tatay ko. Niloko mo rin kaming lahat. Gusto mo bang ilagay ang Guangqi sa ilalim ng land? Wang Ming.
Sabihin mo sa akin ang totoo. Tama. Ako nga. Ako ang may gawa nito. Pero para sa ikabubuti ng kumpanya, hindi nyo naiintindihan. Wang Ming. Ikaw pala ang pinakamasamang peste ng Guangqi. Wang Ming, sobrang nadismaya mo ako. Seguridad. Palayasin niyo siya. Simula ngayon, bawal na siyang pumasok sa kumpanya. Opo, Mr. Joe, para naman ito sa ikabubuti ng kumpanya. Li Ji. Hindi kita mapapatawad, dalhin siya, alis. Ginoong Joe. Maupo na kayo. Ngayon. Dahil may traidor dito, hulihin siya, pwede ko nang ipagpatuloy ang pagtalakay sa pagligtas, anak. Sandali lang. Hindi pwedeng ibigay ang mga shares, kahit na kailangan iligtas. Ako ang gagawa nito. Hindi naman kailangan ang sinasabing santo ng stocks. Ikaw talagang bata ka, iyan ang santo ng stocks. Kung ganoon, tayong lahat ay mag-isip pa ng mabuti. Dito na muna magtatapos ang pulong. Magpahinga muna ang lahat. Magpapatuloy tayo mamaya. Hindi tama. Kakapasok lang ni Wang Ming sa Guangqi. Wala pa siya ng ganitong kalaking autoridad para magpatakbo. Huwag kang mag-alala. Walang magiging problema. Oo, kaya napagkasunduan na natin ito. Sige. Masayang pakikipagtulungan. Masaya. Sa likod ni Wang Ming, may iba pang tao. Kahit magkaiba ang edad, ang batang ito ay may kakaibang paraan ng pag-iisip, parang kamukha niya talaga. Ano ang naisip mo? Wala naman, Uncle Chin. Gusto ko munang mag-CR. Sige. Ang laki ng kumpanya, ngayon lang siya nakapunta. Paano niya nalaman kung saan ang banyo? Kailangan ko lang umalis saglit, may gagawin lang ako, babalik din ako agad. Oo, magpahinga ka muna. Sige, HMM. Ginoong Joe. Isara mo ang pinto. May tao ba dyan? Ginoong Joe. Kumusta ang pag-arte ko kanina? Wang Ming. Hindi ba siya pinalayas? Magaling ah. Yung tatlong matatanda, nakapirma na, sa kasunduan ng paglipat ng shares. Ngayon, isa na lang ang kulang. Bakit hindi pa pumipirma? Yung batang iyon, ang hirap niyang pakisamahan. Hindi ko alam kung bakit. Sa kanya. Lagi kong nakikita ang anino ni Gao Jin. Nakikita mo rin pala yun. Mukhang kanina. Masyado akong naging pabayda. Gao Jin. Hindi ba't si God of Stocks Gao Jin ay napahamak na dahil sa inyo? Isara mo ang bibig mo. Mula ngayon, ililihim mo na lang ito. Pasensya na, Boss Joe. Naging madaldal ako. Tungkol sa offshore company, ikaw ang patuloy na makipag-ugnayan sa kanila. Hintayin mo akong makuha lahat ng shares. Kaagad na linisin ang mga iyon. Para madali akong makapag-cash out. Paano ang Guangqi? Guangqi. Mas gusto ko ang Guangqi 3. Joe Hao. Ikaw pala. Mga kasama, napag-isipan nyo na ba? Tungkol sa mga shares, ano pang iniisip nyo? Ay transfer nyo na agad. Oo nga, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Talagang tuluyan ng mawawala ang kumpanya. Sa oras na iyon, hawak nyo pa rin ang mga shares na ito. Anong silbi nito? Wala akong pakialam. Basta kung sino ang hindi magpapalugi, siya ang paniniwalaan ko. Ginoo Li. Ginang An. At itong batang si Xuanshen. Ang oras ay hindi naghihintay, bawat minutong lumilipas. Ang presyo ng stock ng Guangqi
ay patuloy na bumababa at nadaragdagan ang kawalan ng pag-asa ng mga stockholder, lalalim ng 1 pulgada. Ang puso ng libo-libong empleyado ay tataas ng 1 talampakan. Tama nga. Yung mga naipit ay mga ordinaryong pamilya, lahat ng ipon nila. Hindi natin pwedeng basta panoorin. Napunta sila sa isang desperadong sitwasyon. Tama ba? Ang pinakamahalaga ngayon ay, kailangan nating ipunin ang lahat ng mga shares. Lahat ay kailangang pagsama-samahin. Pagkatapos, sa ganitong paraan, may pag-asa pa. Pirmahan mo na agad. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Asawa ko, mas may alam si Xuanshan kaysa sa atin. Dapat tayong magtiwala kay Xuanshan. Xuanshan, susundin namin ang iyong desisyon. Huwag magmadali, hindi pa umaabot sa ganitong punto ang mga bagay. Dapat tayong maging maingat. Ginoong Chin. Ang dugo at luha ng mga stockholder, ang kabuhayan ng mga empleyado, ang kinabukasan ng Guangqi. Kaya ba nating maghintay? Kaya ba nilang maghintay, mga bata? Para sa mga inosenteng tao. Para sa napakaraming pamilya, ipasa mo muna ang mga shares. Pansamantala kay Tito, ako ang hahanap ng tulong kay Ginoong Stocks. Pwede ba? Papangako ko sa'yo. Sigurado, ibabalik ko sa'yo ng mas marami pa. Kung sasabihin ko, hindi mo na kailangang maghanap ng stock expert para sa gulo na to. Ako na ang bahala rito. Kaya mo bang ayusin? Batang maliit. Alam mo ba ang iyong halaga? Naunawaan mo na ba? Sino ba ang santo na iyon? Isang Diyos na kayang baguhin ang lahat. Oo nga. Kung siya ang magpakita, hindi pa rin sigurado na makakamit ang tagumpay. Ikaw, paano mo patutunayan yan? Gamit ang candy sa bulsa mo. Ako lang. Sa loob ng isang umaga, ang 370,000, ginawang 2 bilyon. Para sa tatay ko, maging pinakamalaking shareholder ng Guangqi. Ito, sapat na ba ito? Sige. May ambisyon ka. Dahil, kung si Zuan-Zuan ay nangangahas magsabi ng ganito, kung ganun si Tito, ibibigay ko sa'yo ang pagkakataong ito, hindi si Jodong, isa pa siyang bata. Pero, ang negosyo, parang digmaan. Sabi mo kaya mong ayusin ito. Pwede kang pagkatiwalaan ni Tiyo. Pero kung hindi mo magawa, kailangan mong ibigay sa amin. Sa mga taong namumuhay sa matinding hirap, mga mamumuhunan at empleyado. Isang paliwanag. Oo, kung hindi mo magagawa, ano na ang gagawin natin? Puro salita lang. Gusto mo na lang lusutan ito. Oo. Kung hindi masosolusyonan ang problema. Ang mga shares ninyo, kailangang ilabas lahat. Libre ito. Ibigay kay Mr. Joe. Sige. Ang pastahan na ito, tatanggapin ko. Talagang masyado pang hilaw. Sa ganitong klase, ng pastahan na may kinalaman sa yaman, tanging mga tanga, ang tatanggap ng isang panig na alok. Tama nga. Patuloy pa rin bumababa, mas malala pa nga, kaysa noong nakaraan, mas mababa pa. Zuan-Zuan, anong gagawin natin ngayon? Ngayon. Basta bumaba ito. Bibili ako ng doble, hindi sapat ang doble, gawin nating 4 na beses. Kung gaano karami ang panic selling, bibilhin ko lahat. Anong ginagawa niya? Sira na ba siya? Magkano kaya ang kailangan dito? Saan siya nakakuha ng ganitong pera? At saka, ang dami pang tao na tumutulong. Paano siya nagkaroon ng ganitong pera? Saan nanggaling ang pera niya, Mr. Joe, noon? Binili nila ang Guangqi sa halagang 15 bilyon. Ngayon, may natitira pa siyang 5 bilyon. Dagdag pa, sa marahas na operasyon gamit ang maximum leverage. Mukhang gusto niyang sakupin ang merkado. Nako, kung magpapatuloy ito, kapag nanatiling matatag ang presyo ng stock ng Guangqi, at tumaas pa, hindi ba? Ibig sabihin, ako ang gumawa ng paraan para sa kanya. Tama na, mahal. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Subukan mong lumapit pa. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na galawin ng anak ko ngayon. Sino pa ang lalapit?
Maniwala ka, palabasin ko kayong nakahiga, sige. Tao. Seguridad. Palayasin ang buong pamilya nila, palabasin niyo sila. Tama na, wala na kayong dapat gawin dito, lumabas na kayo, oo. Chin lang. Ikaw. Ginoong Joe. Talaga bang iniisip mo, na ikaw ay alagad ni Gaujin, ang Diyos ng mga stock, na lahat ng tao sa kumpanyang ito, ay kailangang sumunod sa'yo? Huwag mong kalimutan, ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito, ng ilang dekada na. Ikaw talaga, Chin lang. Ikaw pala ang especially iya, ikaw nga. Especially iya. Joe How. May gana ka pang sabihin ako. Tito Chin. Huwag ka nang magsalita, hayaan mo akong magpaliwanag. Sa simula pa lang, kayong lahat, niloko kayo ni Joe How. Si Wang Ming ang nagpakalat ng chismis, utos niya rin ito. Paano posible? Sir Joe, magsalita ka naman Sir Joe. Sa totoo lang, hindi lang takot ng mga retail investors, kundi pati rin kayo. Sir Joe at ang offshore company ninyo. Sa isang banda, niloko niya kayo para makuha ang inyong mga shares. Sa kabilang banda, malaking pagbebenta ng shares, para ibagsak ang Guangqi. At kaming pamilya. Ang ginawang panangga para makuha ang atensyon. Hindi niya talaga balak iligtas ang kumpanya. Ang gusto niya ay sirain ang Guangqi, lunukin mo ng may balat at buto. Ikaw. Joe How, magsalita ka naman. Ang ipon ko para sa asawa ko. Joe How, magsalita ka naman. Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito? Hindi siya makapagsalita, sigurado ako na siya iyon. Wang Ming. Hindi ba pinalayas mo na siya, noon pa? Mr. Joe, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Mr. Joe, naayos ko na po ang lahat ng nasa pangalan ninyo, lahat ng mga shares, naibenta na lahat. Bukod pa rito, ang gusto nyong ipuntak, Blackstone Capital sa ibang bansa, naayos na rin, basta sabihin nyo lang, pwede na tayong kumilos, bilhin ang lahat ng stock, sa pinakamababang presyo. Hello, Mr. Joe. Naririnig mo ba ako, Joe How? Lubos mo kaming binaygo. Ikaw pala ang tunay na, ang virus sa aming kumpanya. Salot. Niloko mo kaming lahat. Joe How, ikaw ay isang masamang tao, ibalik mo agad ang pera. Maraming salamat, Tito Joe. Ibinenta mo lahat ng stocks ng kumpanya. Ngayon, ang tatay ko ay naging 100% ganap na, may-ari ng Guangqi. Tapos na. Ang laro mo. Bata, hindi tama. Batang henyo sa stocks, talagang kanina. Hindi kita nakilala agad. Chairman Lee, tunay nga, ang mga pagkiling sa puso ng tao, ay parang isang malaking bundok. Aminado kaming nagkamali kami, malawak ang inyong pangunawa. Ginoong Lee. Magaling kayong magpalaki ng anak, ang magaling na ama ay may magaling na anak, sa pagkakaroon ng dalawa kayong namumuno sa kumpanya, siguradong, magiging matagumpay ito. Oo, 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 Ginoong Lee. Sa gabing ito, sa summit ng pananalapi sa Jiangcheng, handa akong samahan kayo, alam ko na ang pagkakamali ko, sa tingin ko kayo, natuto ng matakot. Alam nyo na bang matatanggal kayo? Ikaw, Lee. Cute na bata. Huwag kayong magpakasaya ng maaga. Tingnan natin kung sino ang mananaig. Mga tao. Dalhin ang taong ito. Palabasin siya. Bitawan niyo ako. Kaya kung umalis ng mag-isa. Munting Diyos, Ginoong Lee, tungkol sa mga stock. Ibaba mo ang tawag ko. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Mr. Joe ngayong linggo? Tara. Kumusta si Mr. Joe? Nakuha na ba ang mga shares? Ang pondo mula sa offshore na kumpanya ay handa na. Nasa kamay na. Lahat tapos na. Ang buong kumpanya ay pagmamay-ari na ni Lee at ng kanyang mahal. Ano? Paano ito posible? Walang kwenta, may mukha ka pang magsalita. Kasalanan mo lahat ito, ang pangit ng pag-arte mo, nahuli ka agad ng iba. Walang kwenta ka. Mr. Joe, huwag na kayong mag-away, hindi pa tayo lubos na talo.
Hindi ba't mayroon pa kayo, ang pangunahing teknolohiya ng Guangqi? Sa gabing ito, sa Global Financial Summit, narinig ko, na darating din si Chen Feng, ang stock saint, basta makipag-ugnayan tayo sa kanya ng maaga. Ito, ang magiging alas natin para makabawi. Mr. Lee, hindi niyo po alam. Si Chen Feng ay napakahirap kausapin. Kilala ko ang kanyang sekretarya, makakausap ko siya. Taong pabago-bago. Hindi na kailangan. Ginoo Lee. Noong panahon ni na Chen Feng at Gao Jin, sila ang mortal na magkaaway, kaya ano ang gagawin nyo? Magulo lang. O mag-abot ng kutsilyo kay Chen Feng, kaya, ngayon, kayo ba ang aalis ng kusa? O tatawag ako ng security, hindi nyo pwedeng gawin ito, kami ang mga shareholder ng kumpanya, hindi na kayo ngayon. Tama. Sa oras na iyon, kailangan ko lang ang tatay ko, at si Tito Chin na samahan ako. Ang iba, gawin nyo na ang dapat nyong gawin, mga gwardya. Ilabas nyo silang lahat. Sandali lang, iwan nyo siya. Kayo'y walang utang na loob, parang agila na sumikop sa pugad ng uwak, pagsisisihan ninyo ito. Umalis na tayo. Napakadelikado ng laban na ito. Kung hindi mo ginamit ang 5 bilyong leverage, para harapin ang pagbebenta ni Johao, sobrang yabang niya kasi. Binigyan lang nila ako ng pagkakataon, kung hindi, itong 5 bilyon ko, hindi ko rin kayang lunukin. Napakamapagkumbaba ninyo, talagang maituturing ito, na isang obra ng Diyos, hindi ito gawa ng Diyos, magaling lang magturo ang tatay ko. Batang henyo, ano ang susunod nating gagawin? Susunod na hakbang, syempre, pupunta tayo sa financial conference, para sumikat at magtagumpay. Papa, pwede bang hiramin ko ang cellphone mo? Hello, magandang araw, ikaw ba si Ginoong So ng Qing Yuan Group? Alam ko, tungkol kay Gao Jin, ang Diyos ng stocks. Ah, sige, magkita tayo sa venue. Talagang mataas ang antas ng summit na ito. Isang tingin lang, puro mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan. Oo nga. Ang dami ng tao. Kumusta? Ako si Li Ji ng Guangqi Group. Naayos na namin dati ang usapan, na magkita kay Ginoong Chen Feng, ang stock saint, Guangqi. Yung maliit na kumpanya na, may halaga lang na ilang bilyong piso. Punuan na ang schedule ni Ginoong Chen. Gusto mo siyang makilala? May appointment kami dati. Ang bagay na ito, mahalaga para sa ikabubuti ng aming kumpanya. Malaki ang epekto nito. Mga naririto, sino sa inyo ang wala, mga mahalagang bagay? Sunod, sunod na. Nagkasundo tayo ng alas 3:30. Anong karapatan mo? Karapatan mo. Dahil sa inyo ngayon, hindi ka karapat dapat kahit maglinis ng sapatos ko. Pagkatapos ni Gao Jin 3, basura na lang si Guangqi. Gusto mong makipagtulungan, hintayin mo na lang ang susunod na taon. Ikaw. Sobra ka na sa pang-aabuso. Ano ngayon kung inaabuso ko kayo? Kung papasok, pumasok ka na. Kung hindi, umalis ka na. Tatay, pirmahan mo. Mamaya papasok tayo. Magmamakaawa si Chen Feng na makita tayo. Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi niya kanina? Ang santo ng stocks ay humihiling na makipagkita sa iyo. Ito ay isang insulto sa santo ng stocks. Sige na, ayos na ito. Wala na kayong karapatang pumasok. Ginoong Jia, huwag naman kayong masyadong mahigpit. Ginoo Jia, huwag naman kayong masyadong mahigpit. Ginoo Joe, Ginoo Jia, kailangan naman nating bigyan ang mga taga-probinsya ng pagkakataong makakita ng mundo, kung hindi, baka magbulong-bulungan sila sa likod natin. Ginoong Joe, sa wakas, nandito na kayo. Tabi. Ikaw, hindi mo ba nakita na dumating si Ginoong Joe? Ngayon, si Ginoong Joe ay may appointment kay Chen, ang santo ng stocks. Ginoong Lee, makikisali rin sa summit. Pakiusap kay Ginoong Jia na ayusin ito, kahit hindi nila ako gusto. Pero nagkita na rin naman tayo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Joe, basta sinabi mo. Ako na ang bahala.
Hindi tulad ng iba na makapalang mukha. Ulitin mo nga. Ni G, pinapapasok kita ng buong puso. Para malaman mo, ang agwat natin. Kahit na hawak mo ang guwangki, ano ngayon? Ang mga bagay na hindi nyo makuha, ay isang salita lang sa akin. Narinig nyo ba? Ang pagkakataon ninyo, ay bigay sa inyo ni Mr. Joe. Mr. Joe, pakiusap. Mr. Joe. Tatay, walang problema. Teka. Mamaya hindi na sila makakatawa. Tara na. Mga mahal na panauhin, si Ginoong Chen Fenghay, may kailangang asikasuhin. Ang nakatakdang oras ng pagpupulong, ay maantala ng kaunti. Magpahinga muna kayo sandali, magsisimula na agad ang pagpupulong. Salamat sa inyong pangunawa. Uncle Chin, sa tingin mo, kung sakaling ngayon, hindi natin makaharap si Ginoong Chen Feng, ang kumpanya. Huwag mag-alala, Ginoong Li. Sabi nga nila, kapag dumating ang bangka sa tulay, kusa itong aayos. Kahit wala si Chen Feng. Hindi ba't may maliit tayong stock market genius? Ay naku. May lakas pa talaga kayong loob pumasok dito, ha? Hindi talaga kayo magpapahuli bilang malalaking shareholders ng Guangqi. Pero kanina lang sa may pintuan, parang hindi kayo makapasok, talagang nakakahiya. Wang Ming. Ikaw, lalaking walang utang na loob. Noong nasa Shingchen Securities ka pa, sino ang nagturo sa'yo ng lahat? Ano ang itinuro sa kanya? Itinuro kung paano magwaldas ng 5 milyon ng kliyente. O tuturuan mo siya kung paano maging maswerte, Tito Joe. Huwag mong isipin na dahil nakipag-ugnayan ka sa isang stock market expert, ay mas mataas ka na sa iba. Para sa iba, ikaw ay nasa ilalim pa rin ng kanilang mga paa, isang asong bantay. Cute na bata. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Kayo naman, isang grupo lang kayo ng mga bastos na bagong yaman. Pumasok kayo, nakakadumi lang kayo ng hangin. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang lipunang Alta. Sino ang tinutukoy ni Cute? Ikaw ang tinutukoy ni Cute. Ay nako. Joe Hao. Pakiusap, mag-ingat ka sa paraan ng pagsasalita mo. Huwag mong kalimutan, ikaw ang pinalayas namin mula sa Guangqi. Napansin ko. Chin lang. Huwag ka nang magkunwari na tapat ka. Kapag ang kumpanya na itinatag namin ni Chen Gasheng ay nagsimula, maghintay na lang kayo para sa inyong pagkalugi at likidasyon. Sa oras na iyon, ikaw. Kayo. Lahat kayo. Ay nako, Mr. Joe. Mr. Joe, kalma lang po, sila. Hindi sila karapat-dapat na magalit kayo. Tama ka. Makipagtulungan sa ganitong tao, ay bababa lang ang antas ko. Ginoo Joe, pasensya na po, si Ginoo Chen ay may mahalagang bagay na hindi may iwan. Pero ang napagkasunduan natin dati, na 50 bilyong pondo para sa pakikipagtulungan, na ideposito na sa account ninyo. Walang problema, dapat lang na busy si Ginoong Chen. Hintayin na lang natin, pero, yung pera. Sabi pa ni Ginoong Chen, kayo ay disipulo ni Gaojin, ang Diyos ng stocks. Naniniwala siya sa iyong kakayahan. Ang perang iyon ay malaya mong magagamit. Sandali, G. Gia, bakit sila pwedeng makipagkita kay G? Go, kami hindi. Bakit, hindi ka ba sang-ayon? Kailangan bang ipaliwanag ni G? Go, ang bawat ginagawa niya sa iyo, nag-aalinlangan ka pa. Akala mo ba talagang, lahat ng tao ay kailangan? Oo nga, pati ganitong klaseng tao ay tinatanggap. Sa tingin ko si Chen Feng, talagang nagugutom na. Ikaw. Ginoong Gia, baka niloko ka niya. Katatapos lang namin siyang palayasin mula sa Guangqi. Wala siyang anumang halaga. Tama ka. Ang Guangqi namin, ngayon ay may mga tao kami. Kung kailangan ng teknolohiya, meron tayo. Tiyak na anggat tayo. Darating din ang oras na yan. Matandang hakluban, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ang pinakakrusyal na teknolohiya ng Guangqi. Ang kontrata ng 50 bilyong puhunan ng Gasheng, nasa mga kamay na namin ngayon. Ang pagsunod kay Mr. Joe, ang tanging daan tungo sa hinaharap. Samantalang kayo, mga walang kwentang tao, ay maghintay na lang sa inyong tuluyang pagkawasak. Bakit nagmamadali? Ako dati ay naging chairman din ng Guangqi Group.
Inilipat ko ang patent sa pangalan ko mismo. May kakaiba ba doon? Hindi naman sa inyo ang mga iyon. Kay Gao Jingao ang mga iyon. Sinukat na ni Gao Jin. Ang kanya ay akin din. Naiintindihan mo ba, cute? Ikaw na, walang utang na loob na cutie. Nakalimutan mo ba noong si Mr. Gao ang nagturo sa'yo? Sabihin mo sa kanya na. Lumapit siya at sabihin sa akin. Mga traidor. Hindi na ako magtataka sa kanilang dalawa. Ang mga tao ay nagtipon-tipon. Ano ngayon? Gusto nyo ba kaming labanan? Halika. Hindi ba gusto niyong makipaglaban? Halika't labanan nyo kami. Halika, halika, halika. Dito nyo kami labanan. Halika. Ate, pwede mo bang ibigay ito sa akin? Oo naman. Salamat, ate, walang anuman. Uy bata, umiinom ka ng alak. Bata ka pa, umiinom ka na ng alak. Pasensya na po, tiyo. Ikaw. Bakit hindi mo ayusin ang mukha mo? Ilagay mo naman ng maayos, kahit pangit ka pa. Hindi mo dapat ikalat kung saan-saan. Kahit aso, dapat igalang ang amo nito. Ginawa niyo na ba ito? Oo. Tama ang sinabi mo, tiyo. Si Wang Ming ay parang aso. Ikaw rin, hindi ka tao. Kung mag-aaway, sabay na lang. Gusto mo ba akong galitin? Mas lalo nyo akong Gina ganito. Mas lalo mong ipinaliwanag. Kayo'y galit na galit sa kawalan ng kakayahan. Ang bagay na ito. Hindi ko kayo papansinin tungkol dito. Huwag kayong mag-alala. Ngayon. Hindi ko kayo papansinin tulad ng dati. Sa hinaharap, magbabayaran tayo ng utang natin. Ngayon. Isa-isa kong kukuhanin ang mga bagay na para sa akin. Tama. Sa oras na iyon, magkakaroon kayo ng oras para magsisi. Iyong. Si Wang. Yung sinabi ko sa'yo tungkol sa stock, ano na ang lagay ngayon? Sir Joe. May 10 minuto pa bago ito alista. Yung mga ginawa nyo dati. Ay. Swerte lang talaga kayo noon. Susunod. Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang isang stock market genius. Kung ano ang tunay na pagdodoble. Xiao Wang. Ilagay mo ang 50 bilyon, lahat sa stock na iyon. Hindi, Boss Joe, 50 bilyon, lahat ay ilalagay dito. Bakit? Hindi mo ba naiintindihan? Ang perang ipinuhunan sa akin ni Ginoong Chen, wala ba akong karapatang gamitin ito? O ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ang desisyon ko? Hindi. Hindi, lahat ng mga desisyon ni Boss Joe ay matalino. Gagawin ko na ngayon. 50 bilyon lang, na nagpapainit ng dugo mo. Hindi ko talaga alam kung ikaw at ako. Ang Diyos ng stocks, si Gao Jin, ano ang natutunan niya? 50 bilyon. Lang. Sa buong buhay mo. Hindi ka pa nakakita ng ganito karaming pera, di ba? Kahit pagsamahin ang buong pamilya mo, malamang wala pa rin, di ba? Paano mo nasabing wala? 50 bilyon. Lang naman. Sige. Kung ganun ka kayabang. Hindi mo pa rin gusto itong stock na binili ko. May lakas ng loob ka bang makipagpustahan sa akin, buong buhay ko? Ang hindi ko kinatatakutan, ay may makipagpustahan sa akin. Anong postahan? Sige. Ayos. Napakasimple. Ilalabas ko ang mga teknolohiya ng Guangqi. Kung matalo ako, sa'yo na ang teknolohiya. Pero kung ako ang manalo, ang tatay mo, kailangan din, ibigay ang 100% ng shares ng Guangqi sa akin. Hindi, sa amin na talaga yan. Tumahimik ka.
Ngayon, hindi ikaw ang dapat magsalita tungkol sa nilalaman. Depende kung sino ang mas kikita. Hindi pwedeng magsugal si Zuan. Mayroon siyang 50 bilyong puhunan. Mas malaki ang base amount niya kaysa sa atin. At saka, bagong stock pa ito. Malaki ang tsansa na tataas ang presyo sa pagbubukas ng merkado. Kahit nakahiga lang siya, kumikita pa rin siya. Mas malaki pa rin ang kita niya kaysa sa atin. Tama ka, maliit na hari ng stock. Hindi tayo dapat padalos-dalos. Kita naman na handa siya. Oo, syempre. Kayo ngayon ay maaari ring sumuko. Pero, kailangan ninyong pumila at dumaan sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga nangyari noon ay maaari kong kalimutan. Ano sa tingin ninyo? Walang problema si tatay. Tatanggapin ko ang pastahan na ito. Siya. Tinanggap niya talaga. Isang taong umaasa lang sa swerte. May lakas ng loob makipagpustahan kay Mr. Joe. Baka hindi nyo alam kung paano isulat ang salitang tatlo. Zuan. Ano ang susunod nating hakbang? Aling stock ang dapat nating bilhin? Bilhin ang Qingyuan Foods. Mag-invest ng 10 bilyon dito. Ang stock na iyon. Hindi ba bumagsak na iyon? Ang chairman ay, Pa, huwag kang mag-alala. Makinig ka sa akin. Bumili tayo. Hindi anak. Ang problema, wala tayong 10 bilyong pisong pondo. Walang problema, Pa. Bagaman wala sa pondo ng kumpanya ngayon. Pero si Chin ay magpapasok ng 5 bilyong ari-arian ng kumpanya. Dapat walang problema, di ba? Walang problema yan. Pero kailangan ba talaga nating gawin ito? Siyempre. Kung hindi, paano natin mapapaniwala ang isang tao? Paano naman yung 5 bilyon? Malapit na nating makuha. Sa tingin mo ba, madaling makuha ang 5 bilyon? Akala mo ba parang hulog ng langit yan, na basta na lang babagsak? Xuanshen. May naglagay ng pera sa card ko, nag-invest ng 5 bilyon. Di ba't mayroon na tayo? Susunod, itong 10 bilyon, ibili lahat ng Qingyuan Foods. Sige. Nabili na. 5 bilyon mula sa nakasangla na ari-arian, kasama ang 5 bilyon na kakapasok lang, 10 bilyon na lahat ay naipambili na ng Qingyuan Foods. Tiyak na talo kayo. Qingyuan Foods. Akala nyo ba talaga na may malaking kapital na pumasok, ay kaya nitong magdala, ng emosyon ng mga stockholder? Anong panahon na ngayon, at naglalaro ka pa rin ng ganito, wala kang alam sa kalakaran. Mukhang dati, sobrang swerte mo lang talaga. Pero ako, may nakuha akong impormasyon sa loob. Ang stock natin, may malaking kapital na papasok. Mag-i-invest na sila. Aarangkada na ang mga stocks. Halika, tingnan mo. Ito ba hindi ba ito, ang mga stocks na binili ninyo? Nag-invest kayo ng malaki. Sabi mo tataas. Pero sa huli, bumaba pa ng 10%. Li Ji, ikaw na cute, magbayad ka ng utang. Li Ji, ang lakas ng loob mong lokohin kami. Li Ji, magbayad ka ng utang. Bakit mo sila pinipigilan? Kung naghahanap sila ng tao, hayaan mo silang pumasok. Mga dating kasamahan naman sila, pumasok kayo. Li Ji, niloko mo kami ng pera. Pinagkautang mo ako ng 50 milyon sa mga kliyente. Ngayon hindi na mababayaran. Ano ang gagawin mo? Li Ji, hindi ba may pera ka? Bayaran mo. 50 milyon. Walang bawas kahit piso. Bayaran mo. Hindi ko nga kayo ginugulo. Tapos kayo pa ang may lakas ng loob humingi ng pera sa akin. Bakit hindi? Qingyuan Foods. Pagkatapos naming mag-invest, bigla itong bumagsak. Nalugi ako ng 50 milyon. Bayaran mo ang utang. Umalis ka. Sinabi ko ba sa inyo na sumunod kayo sa uso? Hindi nyo man lang maintindihan ang pangongopya ng takdang aralin. Tapos gusto nyo pang sisihin ang tatay ko. Kayo pala. Kayo rin ba ay gustong maghanap ng gulo sa chairman ng Guangqi?
Hindi kayo karapat-dapat, wala akong pakialam. Ang pera na ito, kailangan niyong bayaran ngayon. Bayaran mo ang utang, o kaya, maghiganti kami, maghiganti kami, maghiganti sa iyo, buhay kapalit ng buhay. Sinasabi ko sa iyo, ang kapal ng mukha mo, inilipat ang 50 milyong piso ng kliyente, maghintay na lang kayo sa kulungan. Tiyo. Wang Ming. Ang pamangkin ko ay sumunod sa iyo, para labanan si Li Ji. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ang nangyari. Ikaw ang dapat managot. Anong kinalaman ko dito? Hindi ko naman kayo inutusan na gamitin ang pera ng kliyente. Ginoo Wang. Hindi nyo pwedeng pabayaan ako. Ginoo Wang. Sinunod ko lang ang sinabi mo, para labanan si Li Ji. Ngayon na umasenso ka na, pautangin mo ako ng 50 milyon. Bitawan mo ako, hindi. Ikaw na ang bahala. 50 milyon lang. Umalis, seguridad. Dalhin ang 2 taong ito, palabasin niyo sila. Mr. Wang, pakiusap, tulungan niyo po ako. Hindi ko mababayaran ang utang na ito. Makukulong kami. Ginoong Wang. Wang Ming, maghintay ka. Hindi mo dapat gawin ito. Ikaw ay traidor. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Wang Ming, hihintayin kita sa loob. Sa loob. Ang malas naman. 2 walang kwentang tao. ₱3 at 33 sentimo. Guardia. May baliw dito. Wang Ming, hintayin mo ako. Isusumbong kita. Hintayin mo, tapos ka na. Dali, hilahin nyo. Sabi ng tatay ko, ganito yan, ang masama, laging may kaparusahan. May oras ka pang magsalita tungkol sa akin. Bumili ng ganito karaming pagkain mula sa Qingyuan. Sila 2, ang magiging katapusan ninyo. Hindi ba? Itinuro na ba sa'yo ng iyong guro? Na walang basura sa stocks, meron lang mga taong hindi marunong mag-trade. Bata ka pa. Ikaw pa ang nagtuturo sa akin. Noong nag-i-invest ako sa stocks, nasa tiyan ka pa ng nanay mo. Ganun ba? Kahit ano pa man. Ang mentor ni Mr. Joe ay si God of Stocks, Gao Jin, isang taong hindi nyo kayang maabot. Ang God of Stocks ay may ganito. Ang alagad na nagkanulo sa guro at ninuno, ay hindi rin matahimik kahit sa kamatayan. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang 50 bilyon para sa operasyon. Sa huli, tiyak na magpapalago ito ng 5 beses. Ang perang ito ay ang aking alay kay Chen Feng, ang santo ng stocks. Bilang tanda ng katapatan, pagdating ng oras, magiging tao ako ni Chen Feng. Tama ang sinabi mo. Ano bang silbi ni Gao Jin? Pero, talaga bang kaya nating 5 beses ang balik? Kalkulasyon ng maingat. Pinakamababa, 5 beses. Ang Changsheng Group ay nagmula sa Qingyuan Foods, isang bagong kumpanya. Ang dating boss ng Qingyuan, wala na siyang pag-asa. Ang hinaharap ay para sa Changsheng. Tama nga. Itong 101,888, hindi lang maswerte ang numero, maswerte rin ang pangalan ng Changsheng. Hindi ba mas magaling ito kaysa sa kanila? Qingyuan. Nakakatawa kayo. Ngayon ko lang narinig. Nasa stock trading, kailangan mong tingnan ang pangalan ng stock, kung maswerte ba ito. Talaga ba? Ganito ba itinuro sa iyo ni G. Gao? Sinabi ko na. Huwag mong banggitin ang pangalan niya sa harap ko. G. Joe. Opisyal nang nagsimula ang kalakalan ng Changsheng Foods. Lahat ng mga order na inilagay mo, ay natapos ng lahat. G. Joe, tumaas na. Pagbukas pa lang, malaki na ang pagtaas. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumita na tayo. 20 bilyon na. Kita mo na. Ito ang tinatawag na kapalaran. Ito ang tinatawag na takbo ng panahon. Ang ating boss Joe, ang tunay na hari ng stocks. Kayo, isang umaga lang, nakapagkamal ng 20 bilyon. Pero ang ating boss Joe,
Sa loob ng ilang minuto lang, nakapagkamal ng 20 bilyon. Ito ang kaibahan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kita ay doble ng inyong kapital. Paano ninyo matatalo si Ginoong Joe? Ngayon, tapos na ang laban. Binabati kita, Ginoong Joe. Hindi sa mina maliit ko kayo. Pero sa kaunting pera ninyo, ipinuhunan ng 81,550, parang nagpakain ng karne sa aso. Siguradong walang babalik. Ginoong Chin, kumusta na ang ating mga stock? Magkano ang kinita? Walang kita. Sa halip, nawala ang isang tatlo. Ano? Mauubos din ang swerte. Tingnan natin kung tatlo o hindi. Sa huli ba, hindi pa rin mananalo. Talaga bang? Sa pagkakataong ito, ang batang Stop God ay nagkamali ng tingin. Kapalit ay ang buong Guangqi. Uncle Chin, huwag kang magmadali. Hayaan mong lumipad pa ng kaunti ang bala. Tanggapin mo na lang. Hindi nakakahiya ang matalo sa akin, pero natalo. Talagang matigas ang ulo nilan. Iyan ang pinakapangit. Tama. Hindi pa rin siya pumipirma ng maaga. Para magkaroon ng konting dignidad, kayo naman. Talagang bumagsak na kayo. Hindi ninyo alam ang inyong kakayahan. Ngayon palang nagsisimula ang laro, pero may nanalo na. Tama na rin ang oras. Totoo, kayo, mga cute na bata, lumuhad na at sumupo. Kayo rin, panahon na para maalis sa laro. Ginoong Joe, masama ito, ang Changsheng Foods. Bakit nasuspinde para sa investigasyon? Ginoong Joe, ayon sa balita, ang Ching Yuan Foods, ang chairman ay nagising na. Nang magising siya, agad niyang iniulat sa mga awtoridad, at sa komisyon ng pagmamasid, at pinigilan ng dating CEO, sa paglipat ng mga ari-arian ng kanyang anak sa labas. Changsheng Food ay sangkot sa malaking transaksyon, at posibleng pandaraya, na suspend para sa agarang investigasyon. Paano nangyari ito? Anong gagawin natin ngayon? Ang suspensyon at investigasyon, hindi lang ito tungkol sa kita. Pati ang ating kapital na 50 bilyon, hindi na rin natin mababawi. Huwag ka nang magpakasaya. Malapit nang maubos ang 81,550 mo. Wala rin namang masyadong pagbabago. Kung babagsak, sabay-sabay tayong babagsak. Totoo ba? Ngayon, kailangan mong buksan ang mga mata mo. At tingnang mabuti. Tapos na ang Ching Yuan. Kahit mabuhay muli si Gao Jing, wala rin itong magagawa. Bumagsak na ang mga stock. Sa ganitong kalagayan, maliban na lang kung may himala. Tama ang sinabi ni Mr. Joe, kahit magising ang chairman ninyo, ano ang magagawa niya? Kung walang bilyon-bilyong piso ang Ching Yuan, hindi na ito mababawi. Walang himala. Ang mundong ito ay hindi nauubusan ng mga himala. Guro, pwede bang bilhin ang stock na ito? Sabi ng lahat, ito'y parang kabaong. Xiaohao, tandaan mo, ang mundong ito, hindi kailanman nauubusan ng mga himala. Sige, ihanda mo na ang script mo. Mamaya sa entablado, may isa pa akong magandang balita na sasabihin sa inyo. Ikaw. Paano mo nalaman ang linyang iyon? Si Gao Jin ito. Tumaas na. Zuan-zuan, ang Ching Yuan Foods ay tumaas ng malaki. Tingnan mo, bilis. Paano nangyari ito? Bakit tumaas? Imposible ito. Ginoong Joe. Nagising na ang CEO ng Ching Yuan. Agad siyang pumunta sa West Mountain Cemetery. Dahil doon nakalibing ang kanyang kasintahang namatay. Si Gao Jin. Kaya pala ito ang gusto niyang sabihin sa akin. Ang magandang balita ay ito. Ang presidente ng Ching Yuan Foods, si Su Mengzhu ay kanyang fiancé. Hindi nakapagtataka. Ang Ching Yuan Foods ay nakabangon gamit ang ganitong paraan. Gawa niya rin pala ito. Tapos na ang lahat. Xuanshen, talagang nag-limit up na. Ang stock god ay talagang stock god. Isang pangalan lang, ganito nakalakas ang epekto. Halika, panalo tayo. May pag-asa na ang Guangqi.
Bumalik na ang hari ng mga stocks, Guangqi. Sa wakas, mayroon na tayong sariling hari ng mga stocks. Mga kasama, ang usapin tungkol kay Ginoong Chen Feng, ang santo ng stocks, ay naayos na. Makikita na natin siya agad. Ay naku. Ginoong Zhou. Paparating na si Ginoong Chen. Kahit gaano pa kalakas ang Diyos ng stock, 3 lang sila. Ngayon, tanging ang Diyos ng stock ang buhay. Siya lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Ano ang ipinagmamalaki nyo? Pag kumilos si Ginoong Chen, lahat kayo ay matatalo. Ang Guangqi ay akin. Ginoong Chen. Tiyak na tutulungan niya ako. Durugin kayong mga langgam. Tama, maghintay lang kayo. Kapag kumilos na ang santo ng stocks, luluhod kayo at magmamakaawa. Hindi gagawin ni Feng iyon. Ano ang sinabi mo kanina? Feng. Tinatawag mo rin siyang Feng, bata. Hintayin mo na lang silan. Mahal ko. Akala ko ikaw ang nanalo. Hindi ko akalain na ikaw pala ang gumagawa ng problema. Pati ang santo ng stocks ay nasaktan mo. Pati si Feng. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Karapat-dapat ka ba? Kapag kumilos na si Ginoong Chen, gusto kong makita kung paano kayo tatamaan. Hintayin natin siyang dumating. Alam nyo na kung sino ang papagalitan niya. Sige. Magkita tayo mamaya. Mahalaga rin sa akin ang bagay na ito. Pakiusap. Ginoong Chen, lahat ay naghihintay sa inyo sa labas. Pero may dumating. Isang taong lubos na bastos sa iyo. Anong nangyari? Siya. Isa sa kanila, tinawag kang Feng, at sinabing lumabas ka ngayon para harapin sila. Talagang wala. Nilalagay ba niya ako sa mata niya? Anong sinabi mo? Feng. Tinawag niya talaga akong ganito. Totoong totoo. Narinig ng lahat. Napaka-arogante ng ugali niya. Imposible. Sige. Lalabas na ako ngayon. Mauna ka na. Walang sino man ang dapat umalis. Sabi ni Ginoong Chen. Susunod. Lahat ay maghintay sa kanilang pwesto. Ang lalabag. Bahala kayo sa magiging resulta. Narinig niyo ba? Tapos na kayo. Si Ginoong Chen mismo ang nag-utos na huwag kayong paalisin, para lang turuan kayo ng leksyon. Mamaya. Hindi lang kayo luluhod para magmakaawa, pati ang lahat. Tingnan mo kung paano kayo naging 3. Ginoo Chen, sa wakas, dumating ka na. Ito ang cute na batang ito, na hindi gumagalang sayo. Bilis, palayasin mo sila. Ano ka ba? Wala kang karapatang turuan ako kung paano gawin ang trabaho ko. Oo. Tama ang sinabi ni Ginoong Chen. Pasensya na, masyado akong madaldal. Walang silbi ka. 50 bilyon. Sa isang iglap, nalugi ka nang. Walang natira. Dahil sa iyong guro, na si Gao Jin. Kaya kita binigyan ng pagkakataon. At ano ang nangyari? Ano ang resulta? Hindi mo lang pinabayaan ang Guangqi, na maging isang gulo. Pati ako ay nalugi ng 50 bilyon. Walang kwenta sa lahat ng walang kwenta. Napahiya mo si Gao Jin ng gusto. Ginoong Zhou. Ginoong Chen, tama ang sinabi nyo. Isa akong walang kwenta. Isa akong walang kwenta. Feng. Sa wakas, nakita rin kita. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, Mr. Zhou. Isa lang siyang batang paslit. Walang galang sayo. Mr. Chen, narinig mo ba? Wala siyang kahit anong pagsisisi. Walang batas at walang takot, para bang binabastos ka nila. Li Ji. Pwede bang disiplinahin mo ang anak mo, kung hindi mo kaya? Maraming tao ang gagawa niyan para sayo. Ikaw. Anong relasyon mo kay God of Stocks, Gao Jin? Ako si Gao Jin, ang God of Stocks. Ang huling tinanggap niyang alagad, buti na lang. Imposible. Bagong alagad niya, bakit hindi ko alam? Hindi ba niya sinabi sa'yo, nagkaproblema? Pero, ang tungkol sa'yo, sinabi rin niya sa akin. Tito Chin, dumiretso ka na sana sa akin. Bakit kailangan pang maghintay dito? Walang anuman, Ginoong Chen. Si Chin, ayaw sirain ang mga patakaran, lalo na ang paggamit ng pangalan ni Ji Gao para gumawa ng kalokohan.
Imposible. Talagang imposible. Ano bang klaseng tao siya? Paanong si Gaujin ay gagawin siyang huling alagad? Ako lang ang nag-iisang alagad ni Gaujin. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Ginoong Chen. Kahit na, hindi ko alam, ang relasyon niya kay Gaujin. Pero, huwag mong tingnan na bata pa siya, kaya niyang gawing 20 bilyon, ang 370 milyon. Ang ganitong kakayahan, tiyak na mula sa direktang pagtuturo ng Diyos ng stocks, ang meron siya. Ganito dapat. Isang galaw lang, nakakagulat na. Ganito lang. Karapat dapat maging alagad ni Gaujin. Mr. Chen, hindi ba magkalaban kayo ni Gaujin? Bakit ngayon ganito, si Gaujin at ako? Kalaban. Pero naging guro at kaibigan din. Noong nagsisimula pa lang ako, napakataas ng tingin ko sa sarili ko. Siya ang nagparaya at nagmulat sa akin. At itinuro niya sa akin ang tunay na paraan ng paghawak ng merkado. Hindi ko akalain na naaalala pa niya ang mga iyon. Kaya, hindi lang kami magkalaban. Siya rin ay, sa landas ng pananalapi, tunay na guro ko. At layunin kong sundan sa buong buhay ko. Ganoon pala. Sinundan ko si G. Gao ng maraming taon, ngunit, hindi ko pa siya narinig na binanggit ito. Ibinigay niya iyon bilang paggalang sa akin, kahit nasa harap ko. Hindi niya kailanman itinuring ang sarili bilang guro, sa halip, sinasabi niya, nagpapalitan kami ng kaalaman. Peke, haha. Lahat ng ito ay peke. Ano ba ang meron si Gaujin? Saradong alagad. Araw-araw akong kasama niya. Ako ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Maliban na lang kung si Gaujin ay nabuhay muli, at siya mismo ang umamin. Pero, bumagsak siya. Nakita ko mismo na dinala siya sa ICU. Nakita ko mismo na binawian siya ng buhay. 3 beses siyang na-revive. Ikaw mismo ang nakakita ng aksidente. Kung ganoon, paano mo ito mapapatunayan? Ang aksidenteng nakita mo, ay totoo. Siyempre totoo. Dahil ang aksidenteng ito, ay sinadya kong planuhin. Hindi ko siya hahayaang mabuhay. Ano? Ikaw pala ang may gawa nito. Nagawang mong ipahamak ang iyong guro. Ikaw talaga, ang cute mo, Joe Hao. Ikaw pala ang mamamatay tao, Joe Hao. Pinagtaksilan mo ang iyong guro at mga ninuno. Wala kang puso. Ikaw talaga, ang cute mo. Hindi. Wala akong ginawa, mali ang narinig nyo. Paninira ito. Anong ebidensya nyo? Ipakita nyo ang ebidensya. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Ate, sa wakas, dumating ka na. Kung hindi pa ako dumating, baka makaligtas na ang salarin. Ang ebidensya, nandito na. Noong una, nakatanggap ako ng tawag mula sa batang ito. Papasukin mo na lang ang tao para magtipon ng ebidensya sa istasyon ng telebisyon. Malinaw na nakunan dito na isang araw bago ang iyong talumpati, nagbalat kayo pa at pumasok ng palihim. Pagkatapos, sa kagamitan ng pagbitin, may ginawa kang kalokohan. Malinaw ang ebidensya. Tumawag na ako sa pulis. Peke. Lahat ay peke. Kayo. Nagkutsabahan kayo. Peke ang ebidensyang ginawa nyo para ilagay ako sa masama. Joe Hao, inaakusahan ka ng sinadyang pagpatay, pandarayang pangkalakalan, pag-abuso sa posisyon. Sumama ka na sa amin ngayon. Huwag niyo akong hulihin. Ginoong Lee, kapatid na junior, alam ko na ang pagkakamali ko. Magpapakabait na ako sa iyo mula ngayon. Tulungan mo akong makiusap. Lee G. Mr. Lee, Kuya Lee. Sa tingin mo, dahil ibinigay ko sa iyo ang guwangki. Sa tingin mo, dahil ibinigay ko sa iyo ang guwangki. Tulungan mo akong magsalita. Mr. Chen, Ginoong Chen. Sa ngalan ng aking guro, tulungan mo ako, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Ginoong Su, Binibining Su, Guro. Niligtas mo ang buhay ko.
Alam kong nagkamali ako. Tulungan mo ako. Uncle Chin. Dalhin silang lahat. Mga tagapagpatupad ng batas. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may kasalanan. Inutusan lang ako. Isa lang akong tagapaghatid. Wala akong kinalaman dito. Wang Ming. Inaakusahan ka ng pag-abuso sa posisyon, sa malaking halaga ng pera, at pakikipagsabuatan sa pandaraya sa negosyo. May pag-uusapan pa tayo pag uwi natin. Dalhin siya. Ayoko. Dalhin siya. Sinabi ko na, papapuntahin ko kayo dito para samahan kami. Sakay na, huwag nang magsalita. Ako si Li Ji, pansamantalang hahalili sa aking anak, na si Li Yangxuan, para sa 70% ng mga shares. Ang natitirang 10% ay hawak ni Chin lang. Sa kasalukuyan, kulang pa ang kumpanya ng ang vice president na namamahala sa negosyo. Ang taong ito ay hindi lang dapat may kakayahan, dapat maaasahan din. Hindi na kailangang mag-isip pa, ang tao, nahanap ko na. Magandang araw sa inyong lahat, ako ang taong hinanap ni Chairman Lee, bagong vice-presidente ng kumpanya, Tang Yunlu. Maligayang pagdating, Tang, sa Guangqi. Kung si Tang ang magiging vice-presidente, wala akong reklamo. Tay, naalala mo pa ba yung computer na nasira ko dahil sa tubig? Oo, naaalala ko. Noon, kasalanan ko yun. Mali ako na sinisi kita. Sa hinaharap, ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo lang diretso kay Papa, kahit bumili ka ng isang truck ng mga computer, para lang ibabad sa tubig. Walang problema. Pati ba naman ang tainga ni Papa, kaya mong kalikutin? Kaya mo ba o hindi? Hindi ko kaya.